So mga din no, may panibago tayong project dito. No, maliit lang ito. No, ito yung gate no. Actually itong gate na to ay bago lang ito no. Wala pang isang taon to na ginawa. No, ilang buwan pa lang to na ginawa. Pero hindi na kasi nagustuhan ng may-ari yung itsura niya. Kasi yan kahoy lang kahoy. At pilipit no, pilipit yung pagkakagawa. So papalitan ngayon natin ito ng puro tubular. So yung frame down nito, yun pa rin ang gagawin natin. Kaya pa rin tatanggalin lang itong mga pillow block na to. Pero saka na lang ito tanggalin kapag nagawa na natin yung design para kahit paano may gate pa naman po sila dito. So dahil bumabagsak, naglagay pa sila ng dyan, no? Tension bar sa taas. So ang sagwa tingnan, no? Kaya gusto na may-ari palitan. Okay, yung materialis nito ay nandun sa kabilang bahay. Doon natin gagawin. Okay? So sukat-sukatan mo lang natin dito para malaman natin kung gaano kalaki yung ating gagawin. So mga lodi, ito yung design natin, no? So yan. So ito yung drawing natin. Yan. So ito yun. Then lalagyan natin ito ng mga tubular na ganito. So bali tatlo yung gagawin natin ganyan. So puporma muna natin bago natin siya i-permis. No, dito nagpasok na tayo dito. Talagang mahaba pa yan para just in case na maipasok natin doon sa pinaka frame niya ay hindi tayo malagay sa alanganin. Di baling magputol tayo kaysa kapos na tayo. So ito, yun na yun. Ipopolwid na lang natin to. So bali tatlong ganyan ang gagawin natin. Yun yung unang-una natin gagawin bago pa yung framing. So tumula din, nakita na natin tong problema ng gate nila. Kaya bakit hindi na may sara ng maayos. So ito, no? Itong pinaglalagyan ng ay wala sa hulog. At the same time itong gate nila ay malapad. No, sana nung kinabit nila to hindi pa isa-isa. Dapat kinabit nila to ng buo para makita kung eksakto ba yung gate o hindi. So tingin ko dito pa isa-isa nilang kinabit ito dahil wala nga sa hulog, no? Kasi kung buo nila to, kung dalawa sinabay nila sa pagkabit, ay nakita nila yan na mas malaki pala itong gate na nagawa nila. Sana nasinsil pa nila dito. So ngayon wala tayong choice kundi remedyohan, no? Babawasan ito. Tatanggalin yan yung isang side para may uurong natin dito para magkasya yung gate. Dahil itong gate nila, no, hindi natin may sara ng diretso. Ayan, kapaloob. So dito mga lodi, no, na i-align na natin. So tingnan nyo, pantay na. At meron na siyang gap, meron na siyang clearance. So naayos na natin to. Binuka natin dito. Yan, kasi wala sa hulog. Lagay natin sa hulog para smooth pagka nagsira at nagbukas. At ito hindi na siya banking. Ngayon ikakabit na sana natin yung design. So ayun yung mga design na yun, oh. Kapit muna natin dyan, sana dyan sa gitna para yun ang susundan natin sa ibang mga tubular pa na ikakabit natin. So dapat papasok sana dito. Ang problema, so, ayan, no, mas malaki itong 2x2 na tubular kaysa dito sa angle bar. So ayan, no, mas malaki, so hindi siya papasok. So yung gusto kasi ng may-ari ay hindi natatanggalin itong frame, no. Ang problema, hindi natin maipapasok nga itong so ayun, ayan. So ayan, mabubukan na ito. Ngayon kakausapin natin siya, punta natin siya, kakausapin natin, napalitan na lang ito ng buong frame, tubular na lang lahat. Huwag niya na ito panghinayangan at pangit, no, pangit, hindi obra.
Okay. So mga lodi, no, ikabit na natin yung design niya at unti-unti nang nagkakaroon ng mukha ito. So ito, naayos na natin tong problema nito. So ayan, no. Pantay na yung pantay na yung clearance niya. Hindi na siya nagbubungguan. Ayan. At ito mga lodi ang mahalaga dito, no. Kung gagawa kayo ng ganito, no, lalong magkakadugtong na may espasyo dito, ay maglagay kayo ng guide para diretso. So ayan, maglagay tayo ng guide para pantay-pantay yung ilagay natin ng mga pyesa. So ito na mga lodi, no. Na ikabit na natin lahat ng pyesa na to. At minabuti kong tanggalin na doon para ma-full weld natin dito ng maayos at mailatag natin ng maayos yung mga pyesa nito. Ngayon, ang tip ko sa inyo, wag na wag kayong magpo-full weld ng hindi nyo pa na ilalagay lahat ng dapat nyong ilagay, no, para maiwasan yung paghahatakan ng bakal dahil ito ay tubular, maiwasan yung pamimilipit. At kung mag-start na kayo na mag-full weld, ang unahin nyo, ito yung perimeter muna, yung mga major parts, yung mga malalaki, yun yung unahin yung i-full weld para nang sa ganun ay hindi na mamimilipit pa. So gaya na yun, no? Yan yung ating design. So yun yung una natin kinabit. So yan, pinull weld na natin yan. Pati itong mga malalaki, dapat yan maunang ma-full weld para pag nag-ano na tayo, nag-full weld na tayo ng lahat na, ay maiwasan na yung pagpipilipit, yung pag-aatakan. At isa pa, no, kung magtabas kayo, so sikapin yung wala halos ng malaking siwang, no. Dapat 0-0, no, gaya nito, yan, no, para nang sa ganun hindi na kayo mahirapan mag-welding. At the same time, mas maganda kung gumamit na kayo ng alambre dahil ito ay 1.2, napakanipis, no. 1.2 na substandard, napakanipis niya, kaya napakahirap ng hinangin, nabubutas. At the same, kung ano naman, kung hinaan natin yung welding machine natin, ang mangyayari ay ibabaw lamang yung mahihinang niya, hindi nga siya mabubutas dahil may na yung welding machine natin. Ang problema, ibabaw lang ang natunaw, yung welding rod lang ang natunaw, yung ating hinihinang ay hindi nasama sa pagtunaw, kaya pag i-grinder natin, natatanggal din. So yun yung iwasan nyo, no. So ngayon ay i-full blast na natin to ng pag full weld. At isa to sa mga mahirap na gawin itong may design dahil matagal to, dahil paisa-isa natin yan pinipit up yung mga tubular na yan doon kung saan doon siya nakapwesto, no. Hindi kagaya ng diretsuhan lang, kahit tabasin mo ng minsanan walang problema. So ito paisa-isa, pag naguhitan mo, putulin mo din i-welding. So ganun pa isa-isa, kaya matagal itong proseso pag ganitong meron siyang design. So ayan, no. So ayan na mga lodi, no, na i-bike na natin at nagpatulong na tayo kay kay Andong, kasi mabigat din pag hindi naman kaya ng isang tao na isalpak dahil masikip yung cylindrical, no. Pero pag tanggal kanina niyan, ako na mag-isa nagtanggal, pero pagbalik ay hindi talaga kaya ng isang tao. So nagpatulong na tayo kay Andong at okay naman, no, okay naman yung kanyang itsura, no. So far so good. So yan, medyo mahirap-hirap lang gawin dahil yung mga pyesa niyan ay hindi pare-parehas ang sukat, no. So kailangan actual na gagawin, actual na sukatin at paisa-isa din ang nito pagkabit. So ayan, no. So ito lang ang nagpapangit kasi ayaw patanggal ng may-ari. Itong angle bar na to, tsaka yung bilog-bilog na yan. Ganda sana kung puro tubular na lang yan, kaso ayaw pagtanggal. Pati yung frame na luma ayaw din na patanggal.
So mas mabilis sana yan kung naggawa na lang ng panibago. Ngayon hindi rin natin to magawa yung kabila natatanggalin, kundi dito muna yan yung isa. Yan, susukatan yan kung ano yung nandito sa kabila, susukatan din papunta doon para pag sinalpak natin, pagbalik natin ay parehas, kasi nakakabit na yan. Di kagaya nung bagong lahat, bago frame tayo gagawa. Yung dalawang yan nakatanggal, sa pagbuo na saka natin ikabit para walang gaanong trabaho. Pero ito kasi ngayon ay hindi pwede gawin yun. Kailangan nandiyan yung isang gate para masukatan. At yan naman ang ulan, so ligpitan na tayo, tamang tama lang. Ayun. So mga din, nagkaroon tayo ng adjustment dito sa gate na ginagawa natin. Nakakabit na yan doon, pero nung dumating yung may-ari, nakita niya na hindi daw maganda, no? Kasi medyo luluwag yung dito, yung mga tubular dito, kaya pinasinsin niya. Pero actually, kung ano yung nasa picture na binigay niya sa atin, yun lang din yung sinunod natin, no? Pati yung bilang ng mga tubular at yung laki ng tubular ay yun yung sinunod natin. So syempre magkaiba talaga ang sa picture tsaka sa actual na, dahil yung picture na binigay niya sa atin, yun ay galing sa tiris, no? So syempre tiris maliit, ito yan man ay gate. At problema, wala tayong details kung gaano ka luluwag. So sinundan lang natin kasi yun lang daw, kung ano yung dami ng tubular, yun lang din daw ay kakabit. So ganun pa man ay wala tayong magagawa. Di bali, arawan naman tayo dito, kaya okay lang. Pero sa mga pagkakataon na just in case na halimbawa pakyaw, ay medyo tatamaan tayo nun dahil gawa na, uulitin pa. Pero kahit ganun pa man, ang may papayo ko sa inyo ay wag na wag kayong makikipagtalo, no? Kasi hindi rin kayo mananalo dyan. So kunting lang naman to, kunting diferensya ay gawin na lang natin. So yun na yun, sinsin na yan na yan, kasi kailangan daw hindi lulusot yung kamay. Dahil magkaroon ng dito na lagayan ng lock, kaya kailangan daw hindi makalusot yung kamay. Yan na yan. Ganun na lang mga lodi, no? Kung just in case may pagbabago sa ginagawa nyo at yun ay tapos na at ipababago pa, ay iwasan nyo na lang na magkaroon ng argumento. Okay? So ito na mga lodi, no? Malapit-lapit na to matapos, no? Nakabit na natin yung mga design sa kabila. At ito real talk lang mga lodi, no? So dito sa mga nagpapagawa ay hanggat maaari sana huwag na kayo bumili ng maninipis na materialis, kasi ang unang-una niyan ay mahirap i-welding, no? Yan yung mga inaayawan ng mga welder. At isa pa, hindi rin kayo nakakatipid. Yung rason kasi kadalasan ay para makatipid, makaminos, no? So hindi rin kayo makaminos kung tutuusin, dahil so isipin mo na lang, kung ito gagawin ng 3 araw, so hindi kayang gawin ng 3 araw kasi manipis nga, aabutin niya ng 5 araw. So yung itinipid mo sa materialis ay napunta din sa sweldo ng tao. So kung nagsumisweldo ang tao ng 800, ay 1.6 na kaagad yung nawala sa'yo. So mas napamahal ka pa, kasi ang bawat isa nito ay alam ko nasa 30 hanggang 50 pesos lang ang diferensya ng presyo dun sa makapal. So kung tutuusin, napamahal ka pa dahil sa tagal ng pagtrabaho, at same time mas maiksi yung buhay. So kung ito maigi, ito ay arawan at napulido natin ang trabaho, no? Na full weld ng maayos, no? Kung ito ipakyaw, malamang gagawin dito ay spot na lang. So kasi mahirap nga weldingin. So yun lang mga lodi, no? Sa mga gustong magpagawa ay
wag na magtipid ng materialis. Hindi rin kayo makakamura sa bandang huli na pamahal pa kayo. So yun na lang. So ito na mga lodi, no, na ilagay na natin lahat yung dapat natin na ilagay, no. Ngayon ang pag full weld nito ay babalik na rin muna natin kasi itong mga kabila nito ay wala pang ano to, no, wala pang spot, wala pang hinang. Ngayon kung ito yung unahin nating i-full weld, ang mangyayari dyan, hatakin niya ito tong mga yung ano dito, yung side na to, hatakin niya, ipipilipit niya yan. Ang mangyayari, lalaki ngayon ang siwang ng nandito sa ilalim. Sa ilalim nito lalaki ang siwang dahil siyempre ititikom niya to, ititikom. So ang gagawin natin dyan bago natin i-full weld, babaliktarin muna natin, then yung kabilang side yung ipo-full weld natin. So ito, hindi na to siya titikom pag pinull weld natin kasi nakahinang na dito, naka-spot na. So ganun lang para maiwasan yung pilipit ng ating tubular, kasi itong tubular, although na ito may mga naka full weld na parte, so yung tubular kasi natin malambot lang yan, no? Manipis lang, kaya may posibilidad pa rin na maghahatakan yan. So ganun mga lodi, no? At pag full weld yan, hindi binibigla. Halimbawa pag nag full weld dito, itong side na to ay hindi dapat yan binibigla. So alternate, pag nag full weld tayo ito, doon naman tayo sa kabila para hindi bumingkong. Okay mga lodi, no? Good day mga lodi. At balik tayo dito sa ginagawa natin. So ang ibahagi ko sa inyo ay ito, kung paano i-full weld itong gate na ginagawa natin. Dahil ito ay tubular, no? So ito binaliktad na natin, no? Nakarang video natin ay naka-spot yung nandito sa likod dito. Puro naka-spot pa lang. So sinasabi ko doon na hindi natin pwede i-full weld yon hanggat wala pang hinang ito. So ginawa natin, binaliktad natin para dito tayo ngayon mag-full weld, no? Kasi kung doon tayo sa kabila magpo-full weld, ito yung may mga siwang na to, lalong lalaki ang siwang nito dahil pipilipit yung ating bakal, hahatakin ng hinang, no? So ngayon ito sa pag-full weld naman ito ay hindi dapat na pinu-full weld yung isang bahagi gaya nito. Itong side na to, dalawa, tatlo muna yung ininang natin. Sa kabila, dalawa lang din. So hindi natin pwede hinangin to isang part na to ng dire-diretso dahil ito ay mamamaluktot ito yung tubular natin. So para maiwasan yon, hintayin muna natin na lumamig ito, no, bago tayo maghinang uli. So gaya nito, no, malamig na dahil doon nakarating na tayo doon sa paghinang. Ngayon pag natapos natin hinang yon, babalikan natin ito, hinang ulit tayo rito ng mga tatlo, then tatlo din dyan, tatlo hanggang sa makaikot ulit tayo, hanggang sa pagbalik natin dito ay malamig na. So yun ang gagawin natin para iwasan natin yung pamimilipit ng tubular. So kasi talagang pipilipit yan mga lodi, no, bago tayo mag full weld ay tingnan nyo muna. So ito, pinukpok na natin to. Pinukpok na natin to, plata to. So ito, nakikita nyo yan, umbok. So yung mga tubular ay umbok yan pag ganyan. So kung ilalapat natin dito sa flat, so kailangan natin pukpukin ito. So pukpukin lang natin yan. Yo, ayan, hanggang sa lumapat. So itong mga tubular talagang nakaumbok yan. So ayan, o, nakaumbok yan, o. Ayan, napupuk na natin yan. So ganun ang gagawin nyo para lumapat bago nyo pa full weld. Din sa pag full weld ay ito, kita ko sa inyo. So ito, pwedeng ihinang to dahil maliit lang ang clearance nito. Pwedeng ihinang to na walang feeder. Ito pwede din na walang alambre. So pagka ganito may siwang na, ito tingnan nyo, lusot na yung alambre. Yan, lusot na. Kailangan na natin ng pillar na alambre para nang sa ganon ay hindi tayo mahirapan dahil mabubugbog ito kung walang pillar na alambre. So
So ganito, pwede rin to sa alambre. Yan. Pero pagdating dito sa malaki, so hindi na, ayan o, lusot na yung alambre. Ang ginagamit natin dyan ay ito na ang welding rod. So kailangan hindi lumusot para hindi tayo mahirapan, para hindi nabubutas hanggang sa mabugbog na lang yung ating tubular. Okay, so ito, hinangin natin to na itong side na to may walang pillar. Din ito, maglalagay tayo ng pillar alambre para makita natin kung anong pinagkaiba. Din ito ay welding rod. Babalikan nyo yung welding rod. So ito na nga Lodi, no? Tingnan na natin kung anong itsura ng welding natin, kung yung may pillar o wala. So ito, tong dalawang to ay walang pillar na alambre. Ito saka ito, yung dalawa na yan may pillar yan na alambre. Din ito, ang pillar natin dito ay welding rod dahil malaki na yung gap nya. So ito, walang gap to, no? Siya nga pala mga Lodi, no? Wag kayong magtitik-tik hanggat mainit pa, kasi pag tumalsik yan sa mata nyo ay siguradong may kalagyan yung mata nyo dahil tumatalsik yan. Ayan yun, madali lang tanggalin kapag walang failure na alambre, tsaka manipis lang, madaling hasain yan. Kaya nga hanggat maaari tabas kayo yung walang gaanong gap. So ito may pillar na alambre. So yun, no? Ang pinagkaiba nila, ito makapal na ang hinang nito, no? Dahil sa alambre. So makapal na, maumbok, tsaka malapad, no? Ito, ang pinilar natin dito ay welding rod na. So, ito mas lalong malaki, malapad siya, at mas lalong maumbok siya. So dahil ito malaki din yung naging pillar natin, so kailangan talaga natin lagyan ng pillar ito, dahil hindi na natin mawi-welding yan hanggat wala tayong pinipillar, dahil mabubutas lang yan, mabubutas lang yan. So yun, ang ano niyan ay mahirap lang ito hasain kasi medyo makapal na. So ito madaling hasain yan. Ito mas lalo na to pagka ganito palagi yung ipipillar nyo, mas mahirap na hasain. So yun pinagkaiba niya, pero ang ending nito parehas lang naman ang tibay niyan. So mga Lodi, no, tapos na natin to i-full weld lahat at maglilinis na tayo ngayon. So ang ginagamit natin dito na panglinis ay itong cutting disc, no. Cutting disc yung pinanggamit natin na pangunang paglinis, din yung finishing natin ay itong top disc. So pagka ganitong tubular manipis, wag kayong gagamit ng ganito. So dahil ito ang nangyayari dito, pati yung mismong tubular ay kinakain niya, hindi lang yung itong hinang, no, dahil makapal nga siya, no, makapal. So kung ito ang ginagamit natin ay nakokontrol natin, ito lang yung kakainin natin. So yan lang, itong hinang lang mismo. Iwasan na natin to na tamaan pa dahil ito manipis na nga. So mas madaling mabutas yan kapag tinamaan pa natin to dahil manipis na nga. Okay, you know? At siyempre, wag kayong gagamit ng grinder nang wala kayong protection sa mata, no? Wag salamin dahil mahirap, napakamahal magpatanggal ng puwing na bakal. Okay, no? So ibaba lang muna natin ito para hindi naman tayo mahirapan dahil meron tayong mga hinang na dapat linisin na sa gitna. So baba natin ng konti. So dahil nakapatong tayo dito sa sa case, no, tanggalin natin yung case para bumaba. So ito mga Lodi, no, natapos natin linis at yung mahalaga dito ay walang mga butas yung pinaghinangan natin. So solid yung pagkakapulwid, kahit na hinasa natin ng gusto ay wala tayong nakitang butas, no. So yun ang kagandahan diyan, at makaminos na ng trabaho ito dahil hindi na ito
mamasilyahan, no? Diretso pintura na. Okay, so yun lang ang maganda kapag yung pagkaka-full weld ay matino, no? Wala nang minamasilyan. Kadalasan kasi kapag ganitong manipis ay ang hinang yan dito lang sa dalawa. So apat lang. Din pupunasan na to ng polytop. Masilyahan na. So matakpan na yung gap, no? Ang problema, madaling matanggal. So ito, full weld yan. Hindi yan basta-basta matatanggal. So kailangan ng grinder bago matanggal yan. Unlike nung ispat-ispat lang, yung katala matatanggal na. So ito, kakabit na lang sana ito, kaso lang nandyan yung ulan, hindi na natin matrabaho to. Okay mga lodi, no? Tapos na natin ito i-full weld at pwede na itong linisin, pwede na itong grinderin. Pero bago nyo i-grinder ay i-double check nyo muna kung meron pang mga butas. Kasi kung may mga butas na yan, pa yan at ginrinder nyo, lalong ninipis itong tubular at siyempre pagka winelding nyo uli, lalong lalaki ang butas. So bago pa siya i-grinder, tingnan muna natin kung may butas. So tingnan nyo ito, unang tingin okay naman itong hinang natin, no? O dahil may mga slag pa yan, so tanggalin natin slag para makita natin yung ilalim kung may butas o wala. Natin to. So nilinis na natin so ito yung kagaya niyan, no. May butas yan, maliit nga lang. So yan, pagka ginarinder natin yan, lalong lalaki ang butas niyan at makahalata na ang butas niyan. Then siyempre pag nakita nyo na yung butas na, hindi naman ang piece na ito, pag ginarinder nyo, yun na yung nabubugbog na yung ating tubular dahil siyempre manipis na. Then mainitan pa, lalong lalaki ang butas. So bago pa nyo i-grinder yung mga ganito ay i-build up na. So meron tayong isa, tsaka ito yan, napakaliit lang yan, pero pag hinasa natin yan, malaki ang butas niya sa loob. Kaya bago pa tayo mag-grinder ay linisin na natin yan. Okay, so okay mga lolo, no? Natiktikan na natin to lahat at wala na tayong nakitang mga butas, no? So pwede na natin itong i-grinder ngayon, pwede na natin linisin. So kailangan ganito dapat yung ating mga hinang sa tubular, walang butas para hindi na mabugbog sa kakahasa. Gamit para natin dito ay ito, cutting disc yung ginagamit natin na panghasa dahil manipis lang naman to. Okay, natapos na to, no? Tapos na to linis, no? At pinadaanan natin ng buffing disc para kahit pa paano mabawasan yung gas-gas na dinaanan ng grinding disc. So yan, ito na yung finish natin na at ito medyo matagal ito bago natapos dahil halos dalawang ganun ang ito, no? Dahil dalawa yung design niya, siyempre dalawang lumalabas yan na dalawang side, gaya, no? Isa lang ang design nun, ito dalawa, kaya medyo matagal ito natapos. Okay mga lodi, no? Tapos na ito at ito inabot tayo ng 7 days dito, no? Dahil nagbaklas pa tayo ng mga dyan, mga kahoy, yung luma, pero yung frame niya yun pa rin, no? So 7 days natin trabaho na mag-isa at finally natapos na rin, no? So mga lodi, no, sa mga hindi pa naka-subscribe, makisuyo na ako mga lodi sa inyo, pa-subscribe naman sa YouTube channel ko at paki-like and share, no, kung nagustuhan nyo yung mga video na ina-upload ko. Okay, no? At papalo na lang din sa aking Facebook page, no, na Kuya Ray the Fabricator. So okay, yan, tapos na yan.